Noong 1873, nagising si Jake sa gitna ng New Mexico nang walang kahit isang alaala kung sino siya o kung paano siya nakarating doon. May sugat siya sa kanyang tiyan, isang larawan sa lupa ng isang babae na hindi niya kilala, at isang kakaibang bracelet sa kanyang braso. Hindi niya ito matanggal na kahit gumamit siya ng bato ay wala ring silbi. Biglang sumulpot ang tatlong cowboy upang humingi ng direksyon at iniisip na si Jake ay isang kriminal na nakatakas, kaya sinubukan nila siyang hulihin na naging dahilan para ipagtanggol ni Jake ang kanyang sarili at patayin silang lahat sa loob lamang ng ilang segundo. Pagkatapos ay nagnakaw si Jake ng ilang damit, pera at baril, bago sinakyan ng isa sa mga kabayo papunta sa bayan kasama ang aso ng mga cowboy. Nang makarating siya sa bayan, napansin ni Jake na wala nang masyadong tao at mahirap ang lahat. Pumasok siya sa isang tila walang laman na bahay upang maghanap ng tubig para sa kanyang sugat, ngunit natagpuan siya ni Preacher Mitchum, na hindi ibinababa ang kanyang baril hanggang sa napagtanto niyang may amnesia si Jake at nangangailangan ng tulong. Dinala ni Mitchum si Jake sa simbahan at inasikaso ang kanyang sugat habang sinasabi niya na kakaiba ang hugis at hindi ito maaaring tama ng baril. Ipinaliwanag din niya na ang lugar ay dating minahan, ngunit ang lahat ay nagsimulang umalis nang sila ay naubusan ng ginto. Sa sandaling yun, ilang putok ng baril ang maririnig sa labas. Ito ay si Percy, isang walang pakundangan na binata na mahilig manggulo dahil ang kanyang ama ang tanging pinagmumulan ng trabaho sa bayang ito, salamat sa kanyang negosyo na mga baka. Ang lokal na may-ari ng bar na may alias na Doc, ay pinapalaya si Percy dahil siya ay nagsasawa na sa patuloy nitong pag-inom ng libre at sa pananakot sa kanyang mga kliyente. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang asawa na si Maria, ngunit huli na ang lahat, ngayon ay galit na si Percy na gusto siyang pahirapan. Nakialam si Mitchum upang pigilan sila, ngunit tinawanan lamang siya nito at nagsimulang humingi ng donasyon sa bayan para sa masamang kapalaran ni Doc. Tumanggi si Jake na manood na lamang kaya pinatulan niya si Percy, isang kilos na nagpahanga sa babaeng si Ella habang siya ay nanunood na may interes. Ang galit na si Percy ay nagpaputok ng babala at aksidenteng tinamaan ng isang lalaki, kaya dumating si Sheriff Taggart upang arestuhin siya. Si Adam na isang Native American na nagtatrabaho para sa ama ni Percy ay nagbabala sa sheriff na hindi magandang ideya na arestuhin si Percy, ngunit ipinaliwanag ni Taggart na wala siyang pagpipilian dahil binaril ng abnormal ang isang representante at dapat siyang dalhin sa federal marshal. Samantala, nagiinuman ang tatlong cowboy habang nag-aalaga ng mga baka nang biglang may nahulog sa malapit at sumabog, na tinatakpan nito ang buong lugar na may maliwanag na ilaw. Isa lamang sa mga lalaki ang nakaligtas dahil nahulog siya sa ilog habang pinapaginhawa ang sarili, at paglabas niya ay nakita niyang wasak na ang lupa. Pagbalik sa bayan, dinala ni Taggart si Percy sa kulungan at nakita ang wanted na karatula na may mukha ni Jake. Samantala, binisita ni Jake ang lokal na bar at doon ay nilapitan siya ni Ella na gustong malaman kung saan niya natagpuan ang bracelet. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol nang dumating si Taggart kasama ng kanyang mga tauhan upang arestuhin si Jake. Ngunit si Jake ay tumanggi na sumuko at binugbog ang lahat ng lalaki, ngunit nang babarilin na niya si Taggart ay dumating ang apo ng sheriff, si Emmett na pinigilan siya. Sa sandaling yun, pinalo siya ni Ella sa ulo at napatumba siya. Dahilan para magkaroon siya ng flashback na nakahiga sa tabi ni Alice, ang babaeng nasa larawan, andoon din ang isang abandonadong bahay, ilang gintong barya, maliwanag na ilaw at ilang kakaibang hugis na mga nilalang. Nang magising siya ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa kulungan kasama si Percy. Dahil patuloy siyang iniistorbo ng binata, pinatumba niya ito gamit ang isang suntok. Samantala, pinapahirapan ng ama ni Percy na si Dollaride ang nag-iisang nakaligtas sa pagsabog. Inaalam niya kung ano talaga ang nangyari sa kanyang mga baka dahil hindi siya naniniwala sa kwento tungkol sa maliwanag na ilaw. Sa oras na yun ay bigla siyang nag-ambala ni Adam na dumating upang ipaalam sa kanya ang nangyari kay Percy at ang katotohanan na ang kasumpa-sumpa na si Jake ay nasa paligid. Nagmadali silang umalis na iniiwan ng empleyado sa tumatakbong kabayo bago ihanda ang kanyang mga alipores papunta sa bayan. Makalipas ang ilang sandali habang ikinukulong ni Taggart si Jake upang dalhin sa marshal, inilista niya ang lahat ng mga krimen na inaakusa sa kanya, kabilang na ang pagsunog, pag-atake, pagnanakaw, at pagpatay kay Alice. Hindi naniniwala si Jake sa huling bahagi na yon dahil mula sa maliit na alaala ay naramdaman niya kung gaano niya kamahal si Alice. Sina Jake at Percy ay pinagsama sa isang sasakyan para sa paglilipat, at sinamantala ni Ella ang pagkakataon na lapitan siyang muli, humihingi ng paumanhin ngunit ipinaliwanag din niya na hindi niya hahayaan na makaalis si Jake.
Ayaw din ni Emmett na umalis ang kanyang lolo dahil siya lang ang pamilya na mayroon siya. Ngunit bago pa man tumakbo ang sasakyan ay nagpakita na si Dollaride kasama ang kanyang mga tauhan. Nais ni Dollaride na palayain ang kanyang anak at inakusahan si Jake bilang ang magnanakaw na nagnakaw ng lahat ng kanyang ginto, kaya nagsimula siyang makipagtalo kay Taggart upang pigilan ito sa pagdadala sa kanila. Biglang nagpakita ang mga lumilipad na ilaw na lumilitaw sa kalangitan. Ang bracelet ni Jake ay nagsimulang tumunog at nang ang mga ilaw ay papalapit na, ito ay nagsiwalat na sila ay mga alien na nagsisimulang umatake sa bayan. Habang inilalabas ng lahat ng lalaki ang kanilang mga sandata upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili, sinubukan ni Emmett na magtago sa ilalim ng mga gusali. Gayunpaman, ang mga alien ay dumudukot din ng maraming tao, at dinala nila pareho sina Taggart at Maria, kaya sa halip ay tumakbo si Ella upang iligtas si Emmett. Ang sasakyan na may mga bilanggo ay tumatakbo hanggang sa bumagsak ito sa lupa, at binali ni Jake ang daliri ni Percy upang tanggalin ang kanyang posas ngunit hindi sila makahanap ng paraan para lumabas. Biglang nagsimulang lumiwanag ang bracelet ni Jake na nagpalabas ng energy beam na sumira sa pinto ng sasakyan, na nagpapahintulot kay Jake na makatakas. Masyadong natakot si Percy na tumakbo kaya kinailangan siyang kunin ng kanyang ama, ngunit bago pa sila makalayo ay kinuha na rin ng mga alien si Percy. Sinubukan ni Jake na gamitin muli ang bracelet at nagawa niyang mabaril ang isang starship na ikinatakot ng lahat. Siya at si Dollaride ay lumapit upang tingnan ito at nakitang wala itong laman, kaya ngayon ay naniniwala ang lahat sa bayan na ito ay gawa ng mga demonyo. Isang bigla ang sigaw ang kanilang narinig patungo sa isang bahay, kung saan binaril ng isang tao ang isang uri ng halimaw na tumatakbo palayo sa parehong direksyon na pinuntahan ng mga starship. Nakahanap si Adam ng mga bakas ng paa sa lupa at siguradong masusubaybayan niya ang nilalang, kaya inanunsyo ni Dollaride na aalis sila sa umaga. Gusto niyang sumama si Jake dahil sa bracelet ngunit nang hindi pumayag si Jake ay nagsuntukan ng dalawa bago umalis. Kinaumagahan, nalaman ni Jake na sinusundan siya ni Ella kaya pinigilan niya siya para humingi ng mga sagot. Ipinaliwanag ni Ella na kinuha din ng mga alien ang kanyang pamilya at matagal na niya itong hinahanap, kaya dapat silang magtulungan upang mahanap sila, ngunit tumanggi si Jake at umalis muli. Makalipas ang ilang sandali ay nahanap niya ang bahay na nakita niya sa flashback, at isang bagong alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Nakita niya ang kanyang sarili na pumapasok sa bahay habang sinasalubong siya ni Alice ng halik. Nagdala rin siya ng isang bungkus ng mga gintong barya na hindi nagustuhan ni Alice dahil ito ay maruming pera. Ngunit ang kanilang pagtatalo ay naputol ng isang liwanag mula sa bubong na tinutunaw ang mga barya. Kinuha rin ng maliwanag na liwanag si Alice, at nakita ni Jake na nakakonekta siya sa kakaibang makina. Samantala sa bayan, inihanda ni Dollaride ang kanyang mga tauhan kasama sina Doc, Ella, Emmett, at ang aso. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakbay, natagpuan sila ni Jake na nagpasya na tulungan sila pagkatapos ng lahat dahil gusto niyang mahanap si Alice. Pagsapit ng gabi, laking gulat ng grupo nang makita ang isang malaking bangka na nakabaliktad sa gitna ng disyerto, na nakakapagtaka dahil walang malapit na ilog. Dahil medyo malakas ang ulan, nagpasya silang magpalipas ng gabi sa loob. Iniisip ni Adam kung dapat ba silang tumawag ng hukbo, ngunit tumanggi si Dollaride dahil naaalala niya ang kanyang mga araw bilang isang koronel na may kalungkutan. Ikinwento niya ang lahat ng mga lalaking namatay dahil sa digmaan, at nagkomento si Adam na sana ay marinig ito ni Percy. Biglang nagalit si Dollaride at sinabihan si Nat na magbantay na lamang. Pinagmamasdan ni Emmett ang buong talakayang ito nang may interes at interesado siya sa kutsilyo ni Dollaride, kaya ibinigay ng koronel ang kutsilyo sa bata para maprotektahan niya ang kanyang sarili. Samantala, si Doc ay nagkakaroon ng pagkakataon na sa wakas ay matutong magpaputok ng baril mula kay Mitchum, at si Jake naman ay naghahanap ng mapagkukunan ng malinis na tubig upang linisin ang kanyang sugat. Nahanap siya ni Ella at sinabi sa kanya na mahalagang maalala niya, nang biglang tumunog muli ang bracelet ni Jake at nagsimulang tumakbo palayo ang isang grupo ng mga daga. Nandoon pala ang alien at pinapatay nito ang isang grupo ng mga lalaki mula sa mga anino. Narinig ni Emmett ang pagtahol ng aso, at nang pumunta siya upang suriin, natagpuan din siya ng alien. Hindi sinasadyang nabitawan ni Emmett ang kutsilyo sa takot at ipinakita ng nilalang ang isang hanay ng mga paa upang sunggaban siya. Ngunit sa sandaling iyon ay nagpakita si Mitchum at sinubukan itong barilin upang iligtas ang bata. Walang nagawa ang bala na inatake siya ng alien hanggang sa magpakita rin si Jake. Ang kanyang mga bala ay wala ring nagawa ngunit ang bracelet ay tumugon at si Jake ang bumaril sa halip,
na naging sanhi upang tumakas ang alien. Pagkatapos ay sinuri ni Jake si Mitchum, ngunit sa kasamaang palad ay namatay si Mitchum sa kanyang mga bisig. Kinaumagahan ay hindi mahanap ni Emmett ang aso, at kakaunti na lang ang natitirang tauhan ni Dollaride. Inilibing nina Jake at Doc si Mitchum at nag-alok ng ilang dasal bago muling sumali sa grupo upang patuloy na sundan ng alien, at sa paglalakbay ay sinabi ni Dollaride kay Emmett ang kwento ng kanyang unang pagpatay upang turuan ang bata na huwag mag-alinlangan sa susunod. Makalipas ang ilang oras, nakahanap si Adam ng mas maraming bakas ng paa na papunta sa direksyon ng kanan. Sinubukan ng grupo na magmadali, ngunit sa gitna ng kalsada ay bigla silang tinambangan ng isang cowboy gang. Nagulat ang lahat nang ibinaba ng mga ito ang kanilang mga armas nang makilala nila si Jake bilang ang kanilang dating boss, sila pala ang mga lalaking tumulong sa kanya na magnakaw ng ginto. Nagkunwari si Jake na naaalala niya ang mga ito at inutusan silang ibalik sila sa kampo, kung saan ang pamumuno ay nakuha na ni Dolan. Sinubukan ni Jake na utusan ang kanyang dating gang na sundin siya, ngunit pinigilan siya ni Dolan habang ipinapaliwanag na galit sila sa kanya dahil pinabayaan niya sila at dinala ang mga ginto sa ilang babae. Kinuha ng gang ang baril mula kay Jake at sinimulan siyang bugbugin para malaman kung nasaan ang ginto, ngunit naantala sila ng tunog ng bracelet. Ginamit ito ni Jake para patayin si Dolan at binaba ng lahat ang kanilang mga armas, na nagpapahintulot sa grupo na makatakas. Ang gang ay agad silang hinabol ngunit sa sandaling sila ay makarating sa isang bukas na lugar, sila ay natagpuan ng mga alien na nagpaputok mula sa kanilang mga starship. Dinukot ng isa sa mga ship na ito si Ella, kaya sinundan ito ni Jake sakay ng kanyang kabayo hanggang sa malapit na siya para tumalon dito at ginamit niya ang bracelet na naging dahilan upang mahulog sila sa ilog. Habang umaahon sina Jake at Ella sa tubig, inatake sila ng alien pilot na sinaktan si Ella bago ito mapatay ni Jake gamit ang bracelet. Medyo malubha ang sugat ni Ella, ngunit tinakpan nito ni Jake ng isang piraso ng kanyang damit at binuhat si Ella sa kanyang mga bisig hanggang sa muli niyang mahanap ang grupo. Sinuri ni Doc si Ella ngunit sa kasamaang palad ay huli na dahil patay na siya. Sobrang nalungkot si Jake dahil sa trahedya bago sila mapalibutan ng isang grupo ng mga Chiricahua Apache na dumukot sa kanila at dinala sila sa kanilang tribo. Isang Apache warrior ang naghagis sa katawan ni Ella sa apoy habang ang grupo ay nilapitan ni Chief Black Knife, na nagpapaliwanag sa tulong ng pagsasali ni Adam na sinisisi nila ang mga cowboy sa pagdadala ng mga alien sa lugar na ito. Nagsimula ang isang pagtatalo hanggang sa biglang sumiklab ang apoy at lumabas si Ella na humihingi ng paumanhin sa pagsisinungaling sa lahat. Lumalabas na isa rin siyang alien at kinuha niya ang anyo na ito bilang isang pagbabalat kayo, na kailangan lang ng konting oras para gumaling. Si Ella ay mula sa ibang planeta na iba rin sa pinanggalingan na planeta ng mga alien na dumating sa mundo, ngunit ang kanyang mga tao ay pinatay din nila. Ang mga alien na ito ay naghahanap ng ginto dahil bihira din ito sa kanila. Buhay pa rin ang mga taong dinukot nila dahil ginagamit nila sila para pag-aralan ang mga kahinaan ng sangkatauhan, at kung ipapadala nila ang impormasyong ito sa kanilang planeta ay isang buong hukbo ang darating. Handa si Black Knife na dalhin ang kanyang mga tauhan para lumaban sa mga alien, at sinabi ni Ella na mahahanap nila sila kung maaalala ni Jake ang lokasyon. Upang matulungan siya, naghanda ang mga Apache ng isang espesyal na pinakuluan na likido na magbabalik sa kanyang memorya, at sa wakas ay naalala ni Jake na sila ni Alice ay nasa operation room ng alien. Nag-eksperimento muna ang alien kay Alice hanggang sa mapatay niya ito, pagkatapos ay pumunta ito kay Jake na may dalang gamit sa pag-oopera na nagbigay sa kanya ng malaking sugat. Lumaban si Jake gamit ang kagamitan na yon, at nang subukan niyang umalis sa surgery table ay hindi sinasadyang nailagay niya ang kamay niya sa bracelet na iniwan doon ng alien, dahilan para mailagay ito sa kanyang kamay. Pagkatapos ay tumakbo si Jake palabas ng gusali, at natuklasan na yun ang alien mothership na konektado sa isang serye ng mga kuweba sa kanan. Kinaumagahan, pumunta ang grupo sa lugar at ipinaliwanag ni Ella na ang mothership ay naghuhukay ng ginto at ang mga alien ay nagtatago sa loob. Ang mas maliliit na starship ay lumilipad at madalas na pumapasok sa tuktok ng gusali, kaya upang mailigtas ang kanilang mga tao ay dapat nilang gamitin ang mga kuweba. Nais ni Dollaride na humanap ng paraan para akitin ang mga alien para makalusot si Jake sa loob ng hindi nakikita, ngunit nagkaroon ng pagtatalo dahil si Black Knife ay mayroong sariling diskarte sa pakikipaglaban at ayaw niyang ang mamuno sa kanila ay isang puting lalaki. Samantala, umalis si Jake upang hanapin ang gang na kasalukuyang nag-aaway kung paano hahatiin ang maliit na ginto na mayroon sila, may hawak din silang aso. Gusto nilang tumakas mula sa mga alien,
ngunit sinabi ni Jake na mahahanap pa rin sila ng mga alien at hiniling sa kanila na sumama sa pakikipaglaban upang mabawi ang lahat ng ginto mula sa mga ito. Pagbalik sa kanan, ipinaliwanag ni Nat kay Black Knife na si Doleride ay isang mabuting tao na nagligtas sa kanya pagkatapos ng digmaan at nagbigay sa kanya ng layunin, at ang nagulat na si Doleride ay naantig. Hindi naniniwala si Black Knife na si Doleride ay maaaring maging isang mahusay na mandirigma kasama ang ilang lalaking sumusunod sa kanya, ngunit sa sandaling iyon, nagpakita si Jake kasama ang kanyang buong gang, at sa wakas ay sumang-ayon ang lahat na magtulungan. Ang grupo ay nagpalipas ng gabi sa paghahanda para sa kanilang plano, at pinayagan si Adam na maupo sa tabi ng tribo dahil siya ay itinuturing pa rin na isang mahusay na Apache. Sinamantala ni Ella ang pagkakataong sabihin kay Jake na hindi siya magtatagal doon, at sinagot ito ni Jake ng halik. Kinaumagahan, nagtago ang grupo habang si Jake at ang ilan sa kanyang mga tauhan ay nagsimulang umakyat sa mothership upang maglagay ng ilang pampasabog sa itaas bago bumaba. Gumana ang plano at ang pagsabog ay naging sanhi ng paglabas ng mga alien, kaya pinaputukan sila ng grupo. Si Emmett at ang aso ay nagbabantay habang si Doc ay umiikot upang mag-asikaso ng mga sugatang lalaki, at sina Jake at Ella ay pumasok naman sa kuweba. Nagsimula ang isang matinding labanan sa pagitan ng mga alien at mga tao at may mga nasawi sa magkabilang panig, habang ang kabayo ni Doleride ay bumagsak. Nang malapit na siyang patayin ng isang alien, dumating si Adam upang iligtas ang kanyang amo at hinuli ang alien gamit ang ilang lubid, ngunit mas malakas ito kaya kinaladkad si Adam upang siya ay salakayin. Sinubukan ni Doleride na kunin ang atensyon ng alien sa pamamagitan ng ilang putok ng baril na wala namang saysay, ngunit mabuti na lang ay biglang sumabog ang ulo ng nilalang ng barilin nito ni Doc sa mahina nitong parte. Pagkatapos ay sinuri ni Doleride si Adam at sinabi sa kanya na siya ang uri ng anak na hinahanap niya bago mamatay si Adam sa kanyang mga bisig. Sa kuweba ay unang hinanap ni na Jake at Ella ang makina ng pagmimina, at ang pagpunta sa dulo ng mga lagusan ay nagbibigay daan sa kanila na mahanap ang lahat ng mga dinukot na biktima na konektado sa isang maliwanag na ilaw. Sinusubukan ng liwanag na ito na ma-hypnotize si Jake, ngunit sinira ito ni Ella gamit ang isang putok at sa wakas ay nagising ang lahat. Habang kinakalaga ni Ella ang mga biktima, sinundan ni Jake ang isang ingay sa lagusan at nakahanap ng isang grupo ng mga alien, kaya binaril niya silang lahat gamit ang bracelet, ngunit marami pa ring dumarating. Pamwesto si Jake sa harap ng lagusan na nag-uugnay sa mothership at sa kuweba, saka binaril ang mga paparating na alien habang ginagabayan ni Ella ang lahat ng biktima palabas. Gayunpaman, sa halip na lumabas ay mas pumasok si Ella sa kuweba kaya sinundan siya ni Jake. Sa labas ng mothership ay may lumalabas din na mga alien, at isa sa kanila ang hinahabol si Emmett. Noong una ay sinubukan niyang magtago, ngunit nang makalapit ang alien ay naalala ni Emmett na maging matapang kaya sinaksak niya ang nilalang. Pagbalik sa kuweba, natuklasan ni Jake na si Ella ay nakarating na sa pundasyon ng mothership dahil gusto niyang masira ito sa pamamagitan ng pagpapasabog sa bracelet. Mukhang hindi ito maalis ni Jake kaya para mawala siya sa focus ay hinagkan siya ni Ella na mabisang nagpalaglag sa bracelet. Pagkatapos ay umakyat si Ella sa gitna ng mothership at hiniling kay Jake na ibigay sa kanya ang bracelet, ngunit sa halip na ihulog lamang ito doon ay dinala niya ito sa mas malalim na parte na handang mawala sa mundong ito kung nangangahulugan ito na maililigtas niya ang mundo. Gusto siyang sundan ni Jake ngunit mas maraming alien ang lumitaw at wala siyang pagpipilian kundi tumakbo sa ibang silid para sa kanyang kaligtasan. Sa labas ay nakita ni Emmett ang lahat ng mga biktima na lumalabas ng kuweba, na nakitang wala sina Jake at Ella, napansin din ito ni Doleride kaya pumasok siya sa kuweba. Sa kuweba ay biglang sinunggaban si Jake ng isang alien, na gusto siyang ibalik sa mesa ng operasyon. Nang magsisimula na ang proseso, nagpakita si Doleride at ginulo ang alien sa pamamagitan ng ilang mga putok, na nagbibigay kay Jake ng pagkakataong tirahin ang ilang natutunaw na ginto na nahulog sa alien na pumatay rito. Dahil ang mga alien ay natatalo na, ang mothership ay nag-activate na upang umalis sa planeta. Si Jake at Doleride ay tumakbo palabas ng kuweba habang sinusubukan ng isang alien na pigilan si Ella, ngunit sa sandaling umalis ang ship sa lupa ay pinaandar ni Ella ang bracelet at pinasabog ang mothership. Nang wala na ang kanilang mga kaaway, ang grupo ay nagkaroon ng pagkakataong mayakap ang kanilang mga mahal sa buhay. Muling nagkita si Emmett at Taggart, nakita muli ni Doc si Maria, at sa wakas ay nakita ni Doleride na malaya na si Percy. Maya-maya ay pumunta si Jake sa lumang bahay upang mag-iwan ng mga bulaklak para sa alaala ni Alice. Pagkatapos ay bumalik siya sa bayan na ngayon ay maingay na muli,
salamat sa lahat ng gintong nakuha nila mula sa mga alien at makakapagpagawa na sila ng sarili nitong riles sa lalong madaling panahon. Si Percy ay nagbago na at nagbabayad na ng kanyang bayarin, kaya nagpasya si Doleride na gawin siyang kasosyo sa negosyo. Ang mga umampun sa aso na sina Doleride at Taggart ay nagulat nang makitang bumalik si Jake, at nang sinabi niyang isa siyang wanted na kriminal ay sinabi sa kanya ng mga lalaki na maaari siyang kumilos ng mapayapa dahil magsisinungaling sila at sasabihing namatay si Jake na isang magnanakaw sa kuweba. Tuluyan nang umalis si Jake sa bayan pagkatapos makipagkamay kay Doleride, na handang magsimula ng bagong buhay. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!